Kamusta na po kayong muli, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Saan mang panig ng mundo po kayo naroroon ngayon? Kamusta na po kayo? Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Ako po, si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Fairview sa Distrito Eclesiastico ng Quezon City. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Paul Bobares. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Paul Bobares, kasalukuyan pong nakatala sa lokal ng Fairview. Ngayon po ay may tungkulin ako sa kapisahan ng Buklod at diakono po. Ako po ay nakatapos ng BS Accountancy sa paaralan po natin sa New Era University. Kasalukuyan po akong real estate broker katulad po ng aking may bahay. Ang pangalan po ng aking may bahay ay si kapatid na Judy Amor Bobares. Siya din po ay kasama ko din na nagtapos sa ating paaralan. Ngayon po, ang tungkulin po ng kapatid na Judy ay diakonesa po. Meron po kaming 6 na anak na puro babae. Kami po ay dating nasa relihiyong protestante. Ang tatay ko po ay dating pastor ng protestante. Siya po ay may sensitibong posisyon sa sekta po ng protestante. Actually po may tinayo siyang isang samahan, no? Sabihin na po natin isang fellowship, Body of Christ Charismatic Fellowship. Yun po yung itinayo niyang sarili niyang grupo. Pinalaki po kami sa Biblia. Tinuruan niya po kami ng mga talata sa Biblia at karaniwan na po, no, nagkakaroon po kami ng healthy exercise sa aming sambahayan. Nagpapalitan ng tanong ng mga bersikulo at kapitulo sa Biblia kung papaano ipapaliwanag, kung papaano aatakihin yung bawat bersikulo. Sasabihin po natin na medyo malalim sa pagkaunawa po namin, malalim yung pagkaunawa namin sa Biblia. Patungkol po doon sa aral ng protestante. Kasi nga po, isinisiguro bilang pastor na yung mga kanyang mga anak ay maalam pagdating po sa Biblia. Itinuro sa amin, magmula pagkabata namin, na may 3 persona ang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yun po ay matagal naming ipinaglalaban. Bilang mga anak ng pastor, umabot po doon sa puntong nakikipagdebate rin kami sa mga ibang sekta ng protestante o ng ibang sekta ng relihiyon. Nagsimula pong mabago yung aming paniniwala nung nakarinig po kami at nakadalo minsan ng isang doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isang kapatid po na matyagang naghikayat sa amin na dumalo dun sa gawain. Sa una, hindi namin pinaniwalaan yung kanilang sinasabi. Kasi talagang taliwas po doon sa aming paniniwala. Pero habang tumatagal, na dumadalo kami doon sa doktrina, nakikita po namin yung malaking pagkakaiba na ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, kundi tao. Ngayon, kami po bilang mga nasa protestante, talagang nangangaral din, sinubukan po namin ihambing kung talagang yun ang nasa
nasa Biblia yung sinasabi nila. Doon na po nagsimula yung confusion dahil maintindihan nyo, ilang taon na pinaniwalaan namin na tatlo ang Diyos. Ngayon, biglang nakarinig kami ng doktrina na iisa lang ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay tao. Talagang di namin matanggap. Dumating po doon sa puntong nagtatanong na kami ng pabalang. Minsan wala na pong direksyon yung tanong namin para lang masabi namin, teka, malisa. Ganun po. Sa kalooban po ng Ama, dumating po doon sa puntong tinanggap po namin kung ano ang doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Buong puso at buong pananampalataya. Magmula po nung natapos kami sa doktrina, dumating pa nga po doon sa pagkakataong tinatakbuhan po namin yung mga manggagawa at ministro. Natatandaan ko pa po noon, isa sa mga nagdoktrina po sa amin, ang kapatid na Bryce Tucker. Nung natapos po kami sa doktrina, tinanggap namin kung ano yung pananampalatayang yun. Iba po yung naramdaman namin. Iba po yung approach ng paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang basta naniniwala ka kung ano sinasabi ng Biblia o kung ano yung sinasabi ng pastor. Sa paglilingkod na yan, kasama yung puso mo, kasama yung pananampalataya mo, kasama yung buong pagkatao mo. Kaya ramdam mo kung paano gumawa sa buhay mo ang Panginoong Diyos. Hindi po naging madali yung pagpapasya namin na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil po doon sa tatay namin. Biruin nyo, isang magaling na pastor, merong itinayong sarili niyang sekta, tapos yung kanyang pamilya ay mapapaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, yung pagtanggap una sa lahat, yun ang napakahirap. May mga pagkakataong sa mismo ay nandoon sa gawain sa loob ng aming tahanan at nakikinig dun sa pahayag ng pastor o ng ministro na nagbibigay po ng doktrina. Isang bagay na pinagtalunan po sa loob ng pamilya yung ganong pagkakataon. Pero nanaig po kung ano yung kalooban ng Ama na kami, ang nanay ko po, ang aking 4 na kapatid ay mabautismuhan sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ito na yung totoong pananampalataya. Ito na yung totoong doktrina na kahit mismong Ama namin sa dugo at laman, hindi niya kaya kaming pigilan. Kung ano po yung pasya ng aming puso na kailangan na kaming magpabautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo, kahit po siya, hindi niya kami mapipigilan Ang nasa isip po namin yung kaligtasan namin. Yung kaligtasan namin na wala nang iniintinding panahon at oras o relasyon sa mga pagkakataong yon ang nagdidikta na po sa amin yung pananampalataya namin na kailangan namin na umanib dahil kailangan naming maligtas. Hanggang ngayon, dama po namin sa aming sambahayan kung papaano niya kami sinasamahan. Nakatatawid po sa araw-araw, payapa yung aming paglilingkod. Nakatutupad kami ng tungkulin namin. Masigla ang aking mga anak sa pagtupad ng tungkulin. Sapat na yon para sabihing hindi po kami nagkamali sa aming pagpapasya na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Paul Bobares, nakatala pong kasalukuyan sa lokal ng Fairview at ikinararangal ko po na ako ay isang masiglang Iglesia ni Cristo.
Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Paul Bobares mula po dyan sa lokal ng Fairview sa Distrito Eclesiastico ng Quezon City. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Muli pong nagbabalik ang palatuntunan ito, ang In Search of Truth. Ako po, si kapatid na Jerry Lapira at binabati po namin ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Gayun din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, maging si kapatid na Paul Bobares at ang kanyang sambahayan. Kanina po ay ating na-interview si kapatid na Paul mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Fairview sa Distrito Eclesiastico ng Quezon City. Nabanggit po ni kapatid na Paul na siya ay lumaki sa paniniwalang protestante sapagkat ang kanyang ama, kanyang tatay, ay isang pastor protestante. Kaya ang sabi niya sa kanilang tahanan ay inubliga sila at pinalaki sila ng kanyang magulang, ng kanyang tatay, sa pagbabasa ng Biblia. Kaya namulat din siya sa paniniwala na ang tunay na Diyos daw di umano ay mayroong 3 persona gaya ng pinaniniwalaan at tinatanggap ng maraming reliyon na nagpapakilalang protestante. Gayun din, ang kanyang paniniwala na ang ating Panginoong Sukristo ay tunay na Diyos. Subalit, nabago po ang kanyang pagkakilalang yon nang pagbigyan niya yung paanyaya ng isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo na dumalo siya at makinig sa ginagawang pagbabible study ng Iglesia ni Cristo. Sa kanya pong pakikinig, naunawaan niya mula sa pagtuturo ng banal na kasulatan na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Wala po siyang 3 persona. Gaya din ang ipinahayag ng ating Panginoong Sukristo sa 1:17:1,3 at ang nag-iisang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Hindi po Diyos ang ating Panginoong Sukristo sapagkat nung ipakilala niya nga ang kanyang sarili sa 1:8:40 ay sinabi niya ang katotohanan na siya ay tao sa likas niyang kalagayan. Kaya nung magpatuloy po ng pagsusurit pakikinig si kapatid na Paul, naunawaan din niya na nandito lamang sa Iglesia ni Cristo ang tama at tunay na aral. At dahil sa nandito ang tunay at dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos, ay dito magagawa ng tao ang tunay na pagsambat, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, na hindi lamang maghahatid sa Kanya sa wasto o tamang paraan ng pagsambat paglilingkod sa Diyos, kundi higit sa lahat ay sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga kahit na hinadlangan sila ng kanyang tatay na pastor protestante, ang sabi nga ni kapatid na Paul, uunahin niya yung pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat naunawaan niya kung gaano kahalaga na ipagpauna ang pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, sa Biblia po ay ipinakilala kung gaano kahalaga na ipagpauna ng tao na laging sundin kung ano ang gusto o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo at babasahin ko po ang nakasulat dito sa Isaias 48, ang talata po ay 18, pakinggan ninyo ito. Kung sinunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa'yo, parang ilog na di natutuyo. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Mga kaibigan, ang may pahayag po nito ay ang ating Panginoong Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat. Ano po ang tinitiyak ng ating Panginoong Diyos? Sa sino mang susunod sa kanyang mga kautusan. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, kung sinunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa'yo. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Sa makatwid, dapat po pala nating maunawaan, mga kaibigan, ang halaga ng pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos.
Hindi po para pahirapan ang tao, kaya pinasusunod ng Diyos ang tao na sundin ang kanyang mga kautusan, kundi ito ang magiging susi para matamo natin ang isang napakagandang kapalaran sapagkat tatamuhin natin ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ayon sa ating Panginoong Sukristo, ano pong mga pagpapala ang matatamo ng tao na ang ipinagpapaunan nila lagi ay ang pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo dito po sa Lucas sa 18:28 hanggang 30. Sinabi ni Pedro, iniwan po namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tapat na sinasabi ko sa inyo, lahat ng nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang at mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos ay tatanggap ng maraming ulit na gantimpala sa panahong ito at buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Tiniyak po dito ng ating Panginoong Sukristo na yung mga sumunod sa ating Panginoong Diyos, kahit ano pa ang kanilang naging puhunan, hindi masasayang. Sapagkat dito pa lamang sa mundong ito, tatanggap na anya tayo ng maraming ulit na gantimpala at higit sa lahat, pagdating ng araw ng paghukom, ay tatamuhin natin ang buhay na walang hanggan. Napansin niyo po ba, mga kaibigan, wala pong katumbas ang halaga ng pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya, kung ipinagpapaun naman ng isang tao ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, tamang desisyon po ba yun? Natitiyak po natin, yun yung pinakatumpak, yun yung pinakatamang desisyon na magagawa po ng tao. Sapagkat tandaan natin, ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, susi po sa ibayong pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa mundo pa lamang na ito. At higit sa lahat, makatitiyak ang tao ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, mga kaibigan, bakit po kapag ka ang Diyos ang lagi nating inuunang sundin, higit kanino man, kahit mamuhunan pa ng sakripisyo, ng hirap o ng anuman, basta ang pinakamahalaga sa Kanya o yung pinakaprioridad sa Kanya, sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, ay tiyak na matatamo niya ang pagpapala ng Diyos. Ano po ba ang napatutunayan ng isang tao na sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa unang Juan sa 5, ang talata po ay 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ang mga sumusunod pala sa mga kalooban ng Diyos, ayon kay Apostol Juan, sila anya yung tunay na umiibig sa ating Panginoong Diyos. Dito mapatutunayan po ng tao, iniibig niya, mahal na mahal niya ang ating Panginoong Diyos kung nakahanda siyang sumunod sa kung ano ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, mga kaibigan, sa isang tao na umiibig sa ating Panginoong Diyos, meron po bang mahirap na utos ng Diyos? Ang sabi po sa talata, hindi naman anya mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sa makatwid, ang mga taong tunay na umiibig sa ating Panginoong Diyos, hindi nila binibilang yung kanilang sakripisyo at mga pagpapagal, anuman ang kanilang maging puhunan, sapagkat gusto nga nilang patunayan sa ating Panginoong Diyos. Mahal nila at iniibig nila ang ating Panginoong Diyos. Ito ang dahilan. Kaya sa kanila din nakalaan yung mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa buhay pa lamang na ito. At higit sa lahat, pagdating ng araw ng paghukom, sa kanila po ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos yung buhay na walang hanggan. Ngayon, pagka ang pag-uusapan po ay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, alin po bang paglilingkod ang tinitiyak ng banal na kasulatan na tatanggapin ng ating Panginoong Diyos? At alin naman yung paglilingkod na hindi tatanggapin ng ating Panginoong Diyos? Meron po bang kinalaman dyan ang ginagawang pagsunod ng tao sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo
ang pagtuturo ng banal na kasulatan dito po sa Mateo sa 15 ang talatay 9 ng saling The Living Bible. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan, sapagkat itinuturo nila ang kanilang mga batas na gawa ng tao sa halip na yaong mula sa Diyos. Alin po bang pagsamba ang walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Ayon mismo sa ating Panginoong Diyos, ang kanilaan niyang pagsambay walang kabuluhan sapagkat ang itinuturo nila ay mga batas na gawa lamang ng tao sa halip na sundin nila yung batas o mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, hindi po ba tama lamang na hanapin ng ating Panginoong Diyos na sundin kung ano yung kanyang batas o ang kanyang kalooban kung paglilingkuran natin ang ating Panginoong Diyos? Sino po ba ang dapat niyang pakinggan at sundin? Hindi po ba yung kanyang paglilingkuran? Kung hindi naman siya nakahandang sumunod doon sa kanyang paglilingkuran, walang dahilan para tanggapin ng paglilingkuran niya yung anumang paglilingkod na gagawin niya. Kaya, mga kaibigan, gusto nating tanggapin ng ating Panginoong Diyos ang ating pagsamba't paglilingkod, kinakailangang pumailalim ang tao sa batas o mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pagka hindi tayo napailalim o sumunod sa batas o kalooban ng Diyos, anumang gawing pagsamba at paglilingkod ng tao sa Diyos, wala yang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pagka ang pag-uusapan na po ay yung batas ng ating Panginoong Diyos, ano nga po ba yung batas ng ating Panginoong Diyos na dapat na masunod para maisagawa ng tao ang tunay na pagsamba't paglilingkod na tatanggapin ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo dito po sa Roma sa 5:8 hanggang 9 ng isang salin ng Biblyang Ingles. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Kahit noong tayo ay kumilos pa ng palaban sa Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon ng magkaroon ng mapayapang kaugnayan sa Kanya bilang resulta ng pagkamatay ng Kanyang anak para sa atin. Gayunman, para sa Diyos, ang kaparaanan na ipinakita niya sa atin na iniibig niya tayo ay namatay si Kristo para sa atin, samantalang tayo nagre-rebelde pa noon laban sa Diyos. Ang tala ng ating mga kasalanan ay binura na. Binura na ng Diyos ang tala ng ating mga kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo nang dumaloy ang kanyang dugo nung siya ay namatay. Kaya lalo pang tiyak na ililigtas tayo ni Kristo. Si Kristo ang magliligtas sa atin mula sa walang hanggang pagpaparusa ng Diyos sa atin. Ano po ba yung pamamaraan ng ating Panginoong Diyos na dapat na matupad para maisagawa ng tao ang tunay na pagsamba't paglilingkod sa Kanya? Ang pamamaraan po ng ating Panginoong Diyos ay kinakailangan muna na burahin ng ating Panginoong Diyos ang kasalanan ng tao. Paano po ba mabubura o mapapatawad ang kasalanan ng tao ayon sa batas o pamamaraan ng ating Panginoong Diyos? Sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Sukristo at sa pagdaloy ng kanyang mahalagang dugo, ang mga taong natubos po nito ay mapapatawad at malilinis na sa kanilang mga kasalanan at tinitiyak po ng banal na kasulatan, sila rin ang mga taong magtatamo ng kaligtasan. Bakit po ba napakahalagang malinis muna o mabura ang kasalanang nagawa ng tao? Sa Colosas 1:21, ang kasalanan pong naging dahilan kaya itinuring ng ating Panginoong Diyos ang tao na kanyang kaaway. Sa Ebreo po, sinabi doon na ang mga kaaway nakataan sa parusang walang hanggan doon po sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya, para ang tao ay makabalik sa karapatan, sa pagsamba't paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, maalis sa kalagayang kaaway, at maalis doon sa kalagayang parurusahan pagdating ng araw ng paghukom, kinakailangan munang matubos ang tao ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka ang pag-uusapan na po ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, mahalagang maunawaan natin na meron pong ipinakikilala ang banal na kasulatan ng mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Alin po ba ang pinatutunayan ng Bibliang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa Gawa 20:28, saling po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Pakinggan ninyo.
Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Binasa lamang po namin ito sa inyo mga kaibigan. Ang Iglesia ni Kristo ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya kapag ka ang tao ay pumasok, umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, kanino pong kalooban ang nasusunod ng tao? Nasusunod niya kung ano po yung pamamaraan o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang napatutunayan ng mga taong sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos? Tunay nilang iniibig ang ating Panginoong Diyos. Ano po ang nakalaan sa mga taong tunay na umiibig sa ating Panginoong Diyos sapagkat lagi nilang sinusunod ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa kanila po nakalaan yung mga pagpapala dito pa lamang sa buhay na ito at higit sa lahat, sa kanila din nakalaan na ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Nung maunawaan po ito ni kapatid na Paul Bubares at ng kanyang mga mahal sa buhay, kahit hinahadlangan siya ng kanyang ama noon na isang pastor protestante, hindi siya napatinag, hindi siya napadaig sa pag-uusig, nanindigan siya sapagkat naunawaan niya dapat nang maging pangunahin sa kanyang buhay, sundin kung anong mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po, na siya kasama ng kanyang buong sambahayan ay kaanib na sa Iglesia ni Kristo. Sa paglipas po ng mga panahon, hindi nagbago ang kanilang kasiglahan. Patuloy silang sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Na ito rin po ang dahilan kung bakit namamalagi din sila sa kanilang kahalalan, patuloy na tumatanggap ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos at naipangako nga po ni kapatid na Paul, siya at ng kanyang sambahayan. Mamamalagi sila sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mamamalagi sila sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, sa kapalaran pong ito, pinakahahangad din po naming makasama kayo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa po naming paglalahad ng mga kalooban ng Diyos sa ginagawa ninyong mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Ginamit mong muli ang palatuntunan ito para maihayag ang iyong mga kalooban, mga katotohanan mo po na kung ito ay tatanggapin at lubos na sasampalatayanan, susundin ng tao, maghahatid sa amin hindi lamang sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa iyo, kundi higit sa lahat sa pagtatamu po namin ng ipinangako mong kaligtasan at pagkakalooban mo ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesucristo, tulungan mo po kami na laging masunod kung anong kalooban ng Ama at lagi mong ipamamagitan ng aming mga panalangin sa Ama. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, patuloy naming ipinakikiusap na pagpalain basbasan ng kabuuan ng iyong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Lubos na po ang aming pag-asang pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Ang lahat hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.